Sana naman hindi to totoo mga kadunatics na may rumored ngayon na naaresto na daw si Senator Bato de la Rosa. Kung mahilig kayo sa Facebook mga kadunatics, kilala nyo tong Dare to Ask na page na to. Palagi tong nagdi-deliver ng magagandang balita. Yung may katotohanan mga kadunatics, ay siya na mismo ang nag-post nito. Eto, basahin na natin ng mabilisan mga kadunatics. Dare to Ask. If the rumors are true na allegedly Senator Ronald Bato de la Rosa has been arrested, then Supreme Court Philippines, anong hinihintay nyo na maisakay muna sa eroplano at itapon sa ICC bago kayo magdesisyon? Ang bagal-bagal nyo, with all due respect. Totoo naman talaga mga kadunatics, nakakatakot talaga ito kasi anong sabi ng mga kadunatics natin dito? Galaw-galaw para sa bayan, Supreme Court. Di ba? Mas magaling pala si Atong Ang magtago. Kung gayon, di pa nahuli. No one is looking for it, so it's not being caught. Correct. Tama. Di ba? This is so bad mga kadunatics. Talagang bad news to kasi alam naman natin kung bakit gusto nilang arestuhin si Senator Bato de la Rosa para hindi makaboto sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Automatic! Magiging 23 yung senator dyan mga kadunatics sa Senado. It means magiging 50 na lang ang threshold nila sa 2/3. Ngayon kasi hindi pwede. Hindi pwedeng pababain nila kasi si Senator Bato de la Rosa active pa yung office niya. But kung dalhin yan across the seas mga kadunatics, iba na yung rules doon. Ay talagang. Yan naman ang gusto nilang gawin talaga. Na ma-impeach si Inday Sara Duterte, na dalhin ang lahat ng mga kaalyado ni Inday Sara Duterte sa The Hague. At least yung mga, active sa previous administration mga kadunatics, kung ganoon ang mangyayari, ay talagang itong si Senator Bongo, isusunod na agad yan mga kadunatics. Ilang beses na sinasabi nilang may arrest warrant na itong si Senator Bongo. Kaya nakakalungkot talaga kung totoo ang balita. Siguro tila ba walang idea itong si Bongbong Marcos ang kahinatnan ng pagka-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At kung kikidnapin na naman mga kadunatics kagaya kay Tatay Digong, maybe this time, okay? Hindi na magrarally ng sinasabi nating peace rally. Baka kakaiba ng rally ang magaganap mga kadunatics. Kaya, Supreme Court, kung ayaw nyong magkagulo, magka-civil war talaga, umaksyon kayo. Umaksyon kayo. May pahayag hindi to kaugnay sa pagka-aresto kay Senator Bato. Attorney Harry Roque, may pahayag siya. Kapag mabuwag ang International Criminal Court, susunduin ko na po si Tatay Digong sa kulungan at uwi na kami ng sabay. At ang sabi niya pa doon sa post niya mga kadunatics, sa caption na to, magpapakulong ako. Wow! Talagang mga kadunatics, magpapakulong daw si Attorney Harry Roque. Sana naman huwag kayong magpakulong, attorney, kasi walang hustisya sa bansa. Mahirap na kung anong mangyari sa inyo. Wag muna. Not until 2028. Alright, eto. Claire Castro, mga kadunatics, umamin. Anong pag-amin niya? Na si Bongbong Marcos sa isang malas daw talaga. Bakit? Kaya pala hindi nanonood ng live na ngayon si Marcos Jr. Any type of sports. Kasi may dalang malas daw talaga mga kadunatics. Remember, yung last time na nag-attend siya sa World Cup, yun mga kadunatics Men's Volleyball World Cup sa Pilipinas ginanap. Talagang panalo na sana tayo doon Pastilan. Siguro yung kamalasan na yun dahil yun kay Bongbong Marcos nasilat pa. Nag-celebrate na yung mga players doon mga kadunatics. But nung chinek nila yung camera, napaaray na lang tayo kasi may fault pa lang nangyari doon. Anyway, ito panoorin na lang natin itong mga kadunatics. First, may we have the statement of Malacanang about the winning of Alex Ayala? Did the President himself watch the game? Nung nakaraang araw ay tinanong ko kung pinanood niya yung ibang laro ng Pangulo. Ang sabi po sa atin,
Usually ay ayaw niyang Ano daw? Ibang laro ng Pangulo? Anong klase yan? Naglalaro na pala si Pangulo ngayon? Ano? Nung nakaraang araw ay tinanong ko kung pinanood niya yung ibang laro ng Pangulo. Ang sabi po Ibang laro ng Pangulo. Ikaw talaga, high ka pa rin na, Claire sa Castro. atin, usually ay ayaw niyang manood ng live dahil mukhang meron daw yata siyang dalang hindi swerte kapag ka nanonood siya ng personal na laro o nanonood siya live. Hindi lang sa laro, Claire Castro, ang may ganitong aura si Bongbong Marcos, pati sa liderato niya, kahit anong national position, mga kadunatics, ay malas yung dinadala niya. Anong nangyari sa atin ngayon sa Pilipinas? Ay talagang grabe yung kamalasan, mga kadunatics, dahil kay Bongbong Marcos. It does not only mean na sa laro, mga kadunatics, kahit sa ang aspeto ay talagang pansin natin na malas itong si Bongbong Marcos. Kamalasan natin, grabe. Di ba, mga kadunatics? Sobra. Mas malala pa nga yung sitwasyon natin ngayon kaysa ikumpara mo nung pandemic. Global yun, mga kadunatics, pero mas malala pa ngayon. Kagabi ay hindi ko na itanong kung siya mismo ay nanood. Pero nagbigay Wag na na. po siya ng kanyang pagbati at karangalan sa buong taong bayan, sa sambayan ng Pilipino at ng ating bansa, ang pagkapanalo po ni Alex Ayala. So congratulations. So do we expect another invitation for Alex Ayala? Will the President give her any reward, acknowledgement? Alam naman po natin na ang Pangulo, pagdating po kay Miss Alex Ayala, ay talagang buhos po ang kanyang pagsuporta. Sa ngayon po ay Buhos daw ang pagsuporta, mga kadunatics, pagdating kay Alex Ayala. Mukhang pinulitika. Yung semifinal ni Alex Ayala, mga kadunatics, nakikita ko talaga pink versus green, no? Panalo yung green talaga. But I doubt kung anong klaseng suporta ang natatanggap ni Alex Ayala, kasi as of this moment, mga kadunatics, I don't think Alex Ayala needs the support of Malacanang. For what? Siguro moral support, but malas nga. So wala, mga kadunatics, anong klaseng suporta? Huwag mong sabihin na financial support there, because they are so able, no, mga kadunatics. $252,000 ang natanggap ni Alex Ayala. 15 million pesos yun, mga kadunatics. At ngayon, maghahanda siya, papunta na namang Toronto, another paldo na naman. Kaya I don't think anong klaseng suporta ang maibigay ni Marcos de Jr. Di katulad ng mga OFWs nating na DDS, mga kadunatics, ay talagang ayun, physically suporta talaga. Kasi kung financial, mga kadunatics, I don't think na kailangan pa nila ngayon. Okay? So, physical support, which is nabatikos pa yung isa doon, mga kadunatics, kasi iyala ngayon, ewan ko, baka ito talaga yung ano tawag, mga kadunatics, baka sinabi talaga ng liga na mag-green ka lang, all throughout the tournament. Can you imagine that? Green lang yung suot ni Alex Ayala all throughout. While ang iba, nag-pink na. Si Pegula ay may pagka-violet yung kulay, purple. So, pwede pala iba-ibang kulay. Yung fan, mga kadunatics, nagsuot ng green na kulay na cup na may Sara 28. Sara 2028, mga kadunatics, na batikos tuloy. Huwag niyong batikusin, kasi ang sumusuporta ngayon kay Inday Alex Ayala ay ang mga OFWs na mahal si Tatay Digong at si Inday Sara Duterte. Siguro may mga iilan na suportado yung gobyerno, mga kadunatics, yung administrasyon ngayon. But majority, nasa 90%, mga alam na natin kung sino yan sila. Kaya wag niyong babatikusin ang mga OFW, baka mawala. hindi pa napag-uusapan kung iimbitahin muli. Pero alam natin na sobrang maligaya po ang Pangulo sa pagkapanalo po ni Miss Alex Ayala. Sunod na tanong mula kay Letner Z, so DZRH.
Good morning, Yusek. Ma'am, nagsumite daw ang LTFRB ng rekomendasyon sa Malacanang para sa 20 peso fuel subsidy para sa lahat ng PUV sa loob ng isang buwan. Nabasa na po ba ito ng Pangulo at ano ang tsansang mapagbigyan? Sa ngayon ay pinag-uusapan po, nakausap po natin mismo si Secretary Banoy at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. So, pag-uusapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR, and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detaling resolusyon patungkol po dyan. Mga kailan po kaya natin malalaman yung desisyon? Tignan po natin dahil ongoing po yung kanilang pag-meeting. So kapag ka po natapos na, ihingi ko po agad ang update. Pero kung sakaling mapagbigyan po, may mapagkukunan naman ng pondo para dito. Yan po ang ating tatanungin maya-maya lamang. Walang pondo na. Ay, nako naman talaga. Mahilig lang yan nagbigkas ng tulong. Tapos walang pondo. Di ba? Inireport niya sa kanyang page ata mga kadonatics ni Bongbong Marcos yung 85 na wage hike. Para sa mga mamamayan, manggagawa. 85. Kalaunan mga kadonatics ay binawi lang pala. Yung nireport niya sa zona niya na rocket outer space mga kadonatics. Okay? Pastilan, atmospheric space rocket lang pala yung mga kadonatics. Sounding rocket. Sa atmosphere lang. You know, limited reach lang siya tapos babagsak ulit. At 10 foot. Pastilan. Napakababa niyan mga kadonatics. Ay nako. Tapos yung sabi niya, 7 million na OFWs ang natulungan mga kadonatics ng kanyang gobyerno. 7 million! Napag-alaman 0.4 million lang pala yung mga OFWs mga kadonatics. Saan na yung iba? Yung 4 million plus? Ghost OFWs meron din pala. Kalokohan talaga itong si Marcos eh. Sunod na tanong Kaya mula ito? kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Magandang umaga po, Yusek. Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo na nagkaroon ng pag-uusap, nagkaroon ng caucus nga ang mga senador para pagbatiin si Senator Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. At maraming nangangamba na baka makompromiso ang kaso ng umano'y questionableng flood control sa Taguig na kinasasangkutan ni Senator Cayetano. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito? Mas maganda naman po talaga na ang bawat tao, hindi lang po public servants, lahat po sana ay nagkakasundo. May mga pagkakataon na magkakaiba nga ang opinyon pero hindi kinakailangan talaga na umabot sa hindi magandang relasyon. Kung sila po ay magkakasundo at mawawala na yung mga personal nilang sentimiento sa bawat isa, mas magiging maganda ang kanilang relasyon sa pagtatrabaho. Pero naniniwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat na imbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam na po din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy. Can you imagine that mga kadonatics Ilang beses nang sinasabi na imbestigahan mo na Lacson yung flood control projects sa Blue Ribbon Committee. Ayaw nila mga kadonatics. Pinapahinto nila. Especially itong si Erwin Bugok Tulfo. Ayaw nilang imbestigahan. Pero ngayon, sinusulong ni Lacson imbestigahan yung flood control pero sa Taguig lang. Anong klaseng utak yan? Anong klaseng public servant yan? Ngayon pala, investigador na itong si Ping Lacson. Tapos, double standard. Ayaw niyang, idama yung ibang flood control project, kundi yung sa Taguig lang kay Alan Peter Cayetano. Ganyan katindi. Tama nga, hindi niya i-compromise ang kanyang pagsisinungaling. And I believe si Senator Alan Peter Cayetano, mga kadonatics, would not even compromise
his principle over that said plastikang relationship or friendship, mga kadunatics, I don't think may reconciliation na mangyayari, mga kadunatics. So anyway, hanggang doon na lang tayo. Thank you so much and God bless you, mga kadunatics. Ingat palagi, like and subscribe. Bye-bye.